Magsisimula ang ating kwento sa isang flashback kung saan ipinaliwanag na ang mga slasher na lumalabas sa labas ng pader ay karaniwang tumatagal lang ng humigit kumulang 8 oras bago mamatay, kasama na ang oras ng biyahe papunta sa destinasyon. Kasabay nito, ipinakita si Sang Sohan na malamig na nagsabi na hindi na sana sila lumabas ng pader kung hindi rin lang nila kayang mabuhay sa lugar na iyon. Muling ipinaliwanag na mas malaki ang kinikita ng mga slasher kaysa kanino man, ngunit may dahilan kung bakit iniiwasan ng karamihan ng ganitong klase ng trabaho. Matapos makita ni Sang Soha ang kanyang sahod, agad siyang nagtungo kay AJ-ong. Kitang-kita ang pagtataka nito at tinanong kung may kulang ba dahil kumpleto naman ang laman nito. Ngunit agad na ibinalik ni Sang Soha ang sahod. Sinabi niyang mas mabuting gamitin iyon sa gastusin sa libing ng mga namatay o ibigay sa kanilang mga pamilya dahil hindi naman niya kailangan ng perang iyon. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan habang ipinapaliwanag ang laman ng isip ni Sang Soha. Tinanong niya ang sarili kung bakit pa rin siya lumalaban. Bakit niya pinili ang ganitong trabaho at paano siya nauwi sa mundong ito? Hindi raw ito dahil sa pera, kung pera lang ang habol niya, matagal na sana siyang tumigil matapos makabili ng ilang gusali. Kaya muling lumitaw ang tanong sa isip niya, bakit siya umabot sa puntong ito? Kasabay nito, bigla siyang sumugod. Ngunit agad siyang hiniranggan ng mga slasher upang pigilan ng mutant. Ipinakita na handa silang magsakripisyo para bigyan siya ng oras na makabawi kahit gaano pa sila katagal tumagal sa laban. Sa gitna ng lahat ng iyon, ipinakita ang sagot na hinahanap ni Sang Soha. Hindi ito pera, hindi rin kapangyarihan kundi ang mga taong nasa harapan niya. Ang mga slasher na kahit hindi na alam kung ano ang tama o mali, patuloy pa ring lumalaban. Mga taong nangangarap lang ng mas maayos na buhay. At dahil sa kanila, naramdaman niyang kailangan niyang lumaban at magprotekta. Ipinakita na iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya naroon para sa mga tao. Kasabay nito, matapos tapusin ng mutant ang mga slasher, bigla itong napalingon nang makita si Sang Soha na papalapit upang umatake. Sa loob ng isip niya, malinaw ang isang dahilan, ito ang dahilan kung bakit hindi niya kailanman iniwan ang trabaho na ito. Sa isang iglap, direkta niyang tinamaan ng mutant. Kagad itong nagulat bago tuluyang mahati sa dalawa ang katawan nito. Ilang sandali ang lumipas. Makikita si Sang Soha na nakaupo sa lupa. Habol-habol ang paghinga habang nananatili sa ganoong posisyon. Isang slasher ang lumapit sa kanya at tinanong kung may dala siyang cure at sinabing kailangan na niyang mag-inject bago pa mahuli ang lahat. Ngunit bigla niya itong sinigawan at pinaalis. Doon ipinakita ang pagkagulat ng kanyang mga kasama. Pagkatapos, inamin ni Sang Soha na wala siyang dalang cure. Mas lalo silang nagulat ang idagdag niya na kahit mayroon man siya, hindi rin niya ito gagamitin. Ipinaliwanag na ang loob ng katawan niya ay halos wasak na. Parang dinurog at kapag gumamit siya ng shot, mamamatay siya agad. Dagdag pa, hindi pa raw tapos ang laban. May digmaan pa silang kailangang tapusin at gagawin niya yon hanggat kaya pa niyang kontrolin ang sariling katawan. Sa kabilang dako, habang patuloy na makikita ang matinding labanan ng ating bida, malinaw na nagpo-focus si AJ-ong sa bawat galaw. Sa isip niya, bawat pana ay mahalaga. Naalala niya ang isang video kung saan nakita niyang pinutol ni Suho Jang ang sarili niyang ulo para pigilan ang epekto ng cure. Dahil doon, napagtanto niya na may epekto sa kanya ang cure, kaya kailangan niyang itutok ang mga pana sa tamang bahagi. Kasunod nito ay ipinakita ang isang flashback habang pinag-aaralan nila noon ang laban ni Suho Jang at Chil Sam Kim. Doon ipinaliwanag kung gaano kalupit ang naging laban ng tinaguriang fishing philosopher, ngunit halos walang tinamong seryosong pinsala si Suho Jang dahil sa hindi kapani-paniwalang regeneration nito. Ipinakita rin ang galit na reaksyon ni Cholsa na sa teorya, ang tanging paraan para patayin si Suho Jang ay durugin ito ng tuluyan kung mas malaki ang damage kaysa sa kaya nitong i-regenerate. Ngunit agad itong pinutol ni Chorong Lee at ipinaliwanag na imposibleng pabagsakin si Suho Jang sa one-on-one na laban. Kakailanganin ng lahat ng Class A at Class B slashers para lang siya pigilan at kahit iyon ay hindi pa siguradong sapat lalo na't may mga zombie pang kailangang harapin. Sumingit naman si Jingo Park at ipinaliwanag na sa mismong sandaling tinamaan si Suho Jang ng cure, agad nitong pinutol ang sariling ulo. Ipinapakita nito na may epekto sa kanya ang cure pero kaya niyang pigilan ang pagkalat nito sa pamamagitan ng pagputol ng parte ng katawan. Dahil dito, malinaw na hindi maaaring gamitin ang cure bilang simpleng sandata laban sa kanya. Subalit biglang nagsalita si AJ-ong at mariing tumanggi. Dahil dito, agad na nagtaka si Jingo Park. Ipinaliwanag ni AJ-ong na alam niya kung paano gagamitin ang cure na lalo pang ikinagulat ng lahat. Dagdag pa niya, ipinaalala niya ang nangyari noon kay Chil Sam Kim. Sa huling sandali ng laban, pinatay ni Chil Sam Kim ang sarili niya, ngunit inakala ni Suho Jang na aatake pa ito, kaya mabilis niyang pinrotektahan ang isang bahagi ng katawan niya. Pagbalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni AJ-ong ang kanyang plano. Kung maituturok ang cure sa bahaging iyon, diretso itong dadaloy sa buong katawan ni Suho Jang, lalo na sa puso. Ipinakita na alam niyang delikado ang gagawin, ngunit malinaw sa kanya na kailangan niya itong magawa, anuman ang mangyari. Habang paatake na si Suho Jang, bigla siyang nagulat nang may palasong tumama sa kanyang kamay.
Nang mapansin niya ito, agad niyang naisip kung yun na ba ang cure. Dahil dito, walang pag-aalinlangan niyang pinutol ang sariling braso at kitang-kita kung paano ito mabilis na nag-regenerate. Nang makita yun ng ating bida, agad siyang sumugod at inatake si Suho Jang. Makikita na napapamura na lamang ito sa gitna ng laban. Sa sandaling iyon, may napansin ng ating bida at doon niya napagtanto ang totoo. Sa isip niya, malinaw na mabilis na nagre-regenerate si Suho Jang at tama si AJ ang pagtama sa puso gamit ang cure lamang ang paraan para manalo. Wala nang saysay ang mga pag-atake, kailangan niyang bigyan si AJ ng pagkakataon na umatake sa tamang bahagi. Matapos niyang pigilan si Suho Jang, agad niyang tinawag si AJ at inutusan itong umatake. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Suho Jang ang galit niya. Habang pilit siyang hinaharangan ng ating bida, sinabi nitong hindi na niya kayang magtagal at kailangan ng magmadali. Samantala, habang naghahanda si AJ malinaw ang pag-aalinlangan at pagmamakaawa sa kanyang isipan, umaasang kahit sa huling sandali ay may pagkakataon pa siyang ibalik si Suho Jang para sa kapayapaan. Subalit sa sandaling iyon, may narinig na malakas na pagkabog ang ating bida mula kay Suho Jang, dahilan upang mapatingin siya rito. Pagkatapos noon, makikita na tinamaan na si Suho Jang ng palaso diretso sa puso. Sa isip ni AJ nagtagumpay siya, tama ang naging tira. Ipinaliwanag na sadyang sa puso niya tinarget ang palaso. At tama ang naging desisyon niya. Maging ang ating bida ay napatanong sa sarili kung gumana na ba ang ginawa nila. Malinaw na tinamaan ang puso ni Suho Jang at ayon sa kanilang nalalaman, pinahihina ng cure ang zombie mutation at unti-unting ibinabalik ang pagiging tao. Maaaring tumagal, ngunit sa huli ay dapat mawala ang kanyang kakayahang mag-regenerate at kontrolin ng mga zombie. Ipinaliwanag ni AJ na tapos na ang lahat at sa paglipas ng oras ay mawawala na ang kanyang kapangyarihan at wala na siyang dahilan para magpatuloy pa. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang sandaling iyon, napansin niya ang kakaibang aura ni Suho Jang. Doon niya agad na naunawaan na hindi ito basta susuko. Sa isip niya, dapat ay naalala niya kung anong klaseng tao si Suho Jang. Pumasok sa alaala ni AJ ang mga salitang minsang sinabi ni Suho Jang na handa siyang gawin ang lahat para maibalik ng ligtas ang lahat. Kahit kapalit pa ang sariling buhay. Na ang tanging layunin niya ay mailigtas ang lahat at maibalik sila sa Busan, anuman ang mangyari. Dahil dito, napagtanto ni AJ na kapag nagdesisyon na si Suho Jang, hindi na ito aatras kahit patalikuran siya ng buong mundo. Dito ipinaliwanag na para magawa ang kanyang plano na tuluyang ubusin ang lumang sangkatauhan at makuha ang kontrol sa Korean Peninsula, kinailangan ni Suho Jang ang kapangyarihang nakuha niya mula sa mutation. Sa kanyang isipan, malinaw ang desisyon. Kailangan niyang pigilan ang epekto ng cure hanggat maaari. Para mangyari yon, kailangan niyang mas palalimin pa ang kanyang mutation. Habang mas nawawala ang pagkatao niya, mas lalong hihina ang talab ng cure sa kanyang katawan. Nagulat na lamang ang dalawa nang biglang magbago ang anyo ni Suho Jang sa harap mismo nila. Kasabay nito, napasigaw si Suho Jang at tila handang umatake kay AJ. Sa tindi ng kaba, nasabi ni AJ na kailangan nila ng isa pang cure. Agad niyang binalaan ng ating bida na kailangan nilang makatama muli sa kalaban. Habang ang ating bida ay kaagad na sumugod kay Suho Jang, napansin nito ni Suho subalit tinamaan pa rin siya ng atake ng ating bida. Dahil dito ay nakakuha agad ng pagkakataon si AJ na umatake sa kalaban, subalit napansin din ni Suho Jang ang planong ito kaya nagulat si AJ sa kanyang nakita. Madali lamang napigilan ni Suho Jang ang binabalak ni AJ gamit ang kanyang mga ibang kamay. Dito ay ipinapaliwanag ni Suho Jang na hindi na siya muling magpapauto o magpapatalo sa ganoong paraan sa ikalawang pagkakataon. Kasabay nito ay biglang humaba ang kamay ni Suho Jang at dinampot ang isang sasakyan sa kanyang tabi, sabay bato nito kung nasaan si AJ. Dahil dito ay natarante si AJ nang makita ang paparating na sasakyan, kaya naman isang malakas na paghampas ang makikita sa kinatatayuan ni AJ. Makikita na si AJ ay nahulog dahil sa pag-atake na iyon at kasabay nito ay tumama ang ulo niya sa isang bato kaya agad siyang nawala ng malay. Dahil dito ay nag-aalala ang ating bida sa nangyari kay AJ subalit mabilis siyang tinamaan ng atake ni Suho Jang kaya nagulat siya sa bilis ng mga pangyayari. Makikita na tumama siya sa isang puno na lalong nagpahirap sa kanya at sa lakas ng impact ay halos naputol ang puno hanggang sa direkta ulit siyang tumama sa isang bato. Kasabay nito ay ipinaliliwanag ni Suho Jang na nauubusan na siya ng oras at kailangan na niyang makapunta sa Gijiang City upang pabagsakin ng mga slasher gamit ang mga mutant. Kasabay nito ay nagkaroon ng isang malaking bitak sa lupa malapit sa kanya at ipinakita na dumating ang isang malaking mutant sa kanyang harapan. Dito ay iniisip at ipinaliliwanag ni Suho Jang na pagkatapos nito ay magbibigay siya ng utos sa kanila na patayin ang lahat ng tao sa Busan. Subalit sa pagkakataong iyon ay isang pag-atake ang paparating sa kanya at kasabay noon ay biglang pumulupot ito sa buong katawan ni Suho Jang na ikinagulat niya. Makikita ang ating bida na pumipigil sa kanya at sinasabi nito na tila nagmamadali si Suho Jang at hindi pa tapos ang kanilang laban. Dahil hindi niya hahayaang takasan lamang ni Suho ang bakbakan. Dahil dito ay naiinis na sinabi ni Suho Jang na isa lamang bastos o hamak ang ating bida.
Subalit sa isip ng ating bida, ipinapaliwanag niya na isang hula lamang ang ginawa niya pero mukhang totoo ngang nagmamadali na si Suho. Ang ibig sabihin nito para sa bida ay gumagana na ang palason ni AJong, kaya naman ang trabaho niya ngayon ay pigilan at tatali si Suho Jang doon hanggang sa tuluyang umepekto ang cure. Sa isang flashback, biglang may tumama na bagay sa ating bida na ikinainis niya. Dito ay ipinakita si Chil Sam Kim na sinasabing mali ang ginagawa ng bida at tinawag siyang hangal dahil hindi pa rin ito matukoy kung kailan dapat magpigil o kailan dapat gamitin ang kanyang buong lakas. Dahil dito, napakomento ang ating bida at nagtataka kung bakit nandoon na naman si Chil Sam Kim gayong hindi naman ito nagtatrabaho roon. Kasabay nito ay muling nagsalita si Chil Sam Kim at ipinaliwanag niya na hindi sapat ang puro lakas lamang para maging isang mahusay na mangingisda. Ang punto niya ay kapag ang isda ay nasa bingwit na, kailangan itong hilahin ng buong lakas. Ipinapaliwanag niya sa bida na kung ang isang bagay na gusto mong huliin ay nasa linya na, dapat itong hilahin gamit ang bawat hibla ng lakas na mayroon siya. Sa kasalukuyan, ibinuhos ng ating bida ang kanyang buong puwersa kaya naman makikita ang matinding pagkagulat ni Suho Jang nang matagumpay siyang mapabagsak. Kasabay nito ay agad na umabante ang bida at pinaikot ng mabilis ang kanyang armas upang bumalik ito sa kanyang kamay. Bago siya muling tumalon para umatake. Ngunit nabigo ang planong iyon dahil kaagad itong napigilan ni Suho Jang at sa sandaling iyon ay isang ganti na atake ang tumama sa ating bida. Habang sinasabi ni Suho Jang na malapit nang mamatay ang ating bida at walang saysay ang lahat ng kanyang paghihirap, sumagot ang ating bida kahit na nahihirapan na siyang magsalita. Ipinapaliwanag niya kay Suho kung ano ba ang mapapala nito sa pagpatay ng mga tao, pagpabagsak ng mga pader, at pagsunog ng mga lungsod dahil wala naman itong maitatayo sa ibabaw ng tumpok ng mga bangkay. Sinabi ng ating bida na kinasusuklaman din niya ang lungsod na ito gaya ni Suho, kaya naman nagtaka si Suho Jang sa kanyang narinig. Ipinapaliwanag pa ng ating bida na galit siya sa lungsod dahil pinababayaan nito ang mga may sakit at itinuturing ang mga tao bilang mga piyesang madaling palitan at ang kakulangan sa resources ang tuluyang sumire rito. Ngunit ang dahilan kung bakit niya ito babaguhin ay dahil ang pagiging isang slasher ang nagbigay sa kanya ng lakas, kagamitan, at mga kasamahang kasama niyang nalampasan ng mga pagsubok. Para sa bida, aayusin nila ang lungsod ng paisa-isa dahil ipinapaliwanag niya na hindi mo dapat ginigiba ang isang bahay ng dahil lang sa hindi mo ito gusto. Sa halip ay aayusin mo ito para matirhan muli ng mga tao. Habang iniisip ni Suho Jang kung bakit napakarami pa ring lakas na natitira sa ating bida, agad na hinugot ng ating bida ang kanyang armas at sinundan ito ng isang atake habang sinasabi niyang hindi niya hahayaang agawin ni Suho ang kanyang tahanan. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating video para sa araw na ito. Huwag ninyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa ibaba dahil malaking tulong iyon para sa ating channel. Maraming salamat, mga kabute!